Mga 8 bad signs o 8 warning signs na babantayan natin sa senior. Okay, itong mga binabantayan natin, hindi lang naman talaga senior, kahit 50 years old. Number 1 is loss of balance. Aabot talaga lahat sa loss of balance, walang balanse, nahihilo, medyo mahina na yung tuhod, pag naglalakad, medyo lumalagotok na, hindi talaga maiwasan yan. Pero sana ma-delay natin. Bakit nagkaka-loss of balance ang senior? Siyempre, pag 50 years old and above, mapapansin nyo yan, lumiliit na muscle, pati sa paa natin, lumiliit na. So, humihina ang muscle natin. That's sarcopenia. And second, pag senior, mas may hilo na, may vertigo. Lalo na pag titingin kayo, yung biglang galaw ng ulo, mapapansin nyo, biglang iikot yan eh. O, kasama rin yan sa pag-edad. Yung hilo, loss of balance, tapos pati yung tenga natin, nagkaka-problem na dyan din yung balance natin. Plus yung paningin natin, di ba, malabo na eh. Yung eyesight natin, hindi na rin ganun kaganda. Lahat yan nakaka-contribute. So ano problema pag loss of balance? Pwede ma-aksidente. Oo, pwede mahulog sa banyo, habang naglalakad, pwede ma-fracture yung hips, very common, ma-fracture yung likod. So, bukod dito, may osteoporosis pa. Kasi nga dahil pag mas matanda, mas marupok ang buto, mas matutumba pa, kaya nababalian. Hindi katulad yung mga kabataan, di ba? Mga edad 20, kahit mag-tumbling-tumbling dyan, wala namang fracture yan eh, di ba? Pero pag matanda na, osteoporosis, accident. Anong gagawin natin? Kailangan, huwag tayong magpapataba. Okay? Tuloy-tuloy yung protein sa pagkain, yung nutrition. Kasi pag overweight, sakit ang tuhod, di ba? So, kailangan maganda rubber shoes natin. Pag senior po tayo, bili tayo ng magandang rubber shoes kasi mas stable. Ha? Mas stable yan. Lalo na kung may maglalakad tayo, doon na sa may patag. Oo, wag masyado sa bako-bako. Yung mga bato-bato. Para nga mabawasan ng osteoporosis, yung loss of balance, ang tip ko po, ito, pwede kayo mag 5,000 steps in a day. Meron mga cellphone app, naka-download na ako eh. Today, naka 7,000 steps ako eh. Sa libro, sasabihin nila 10,000 steps. Mahirap ang 10,000 steps. Hihingalin kayo. Pag senior na, pwede na sa akin. 5,000 steps, papawisan na kayo. Tapos minsan, maka 7,000 kayo, maka 8,000. Okay din yun. Hindi naman isang lakaran yun eh. Lakad sa umaga, tapos sa hapon, pwede nyo ilakad. Tapos sa patag lang ang lakad. Sa akin nga, recommended ko sa mall, maganda maglakad patag. Hindi ka matutumba. Number 2 problem sa mga senior, hindi na controlled ang blood pressure. Nag-labile, sabihin erratic yung blood pressure, minsan mataas, minsan mababa, minsan nahihilo, minsan masakit ng ulo. Hindi po maganda yon. Blood sugar, up and down. O, minsan mataas blood sugar, minsan bumababa. Minsan, syempre, pag tumatanda na, parang kotse, pag luma na, marami ng katok. Diba, alam niyo yung katok ng engine? Ibang tunog ng makina, parang may katok eh. So, hindi mo maiwasan, hihina ang puso, magkaka-high blood, magkaka-diabetes talaga, medyo prone yan pag nagkakaedad. So, dapat controlled siya, di ba? So, kailangan nyo check up, kailangan nyo maintenance medicine sa high blood at diabetes, walang masama dyan. Papa-ECG, Papa-2D echo, di ba? Tuloy-tuloy lang yung exercise para hindi tumaba. Mas mataba, mas high blood. Mas mataba, mas may diabetes. Kaya kahit may pera na kayong mga senior, bawal na bumili, ha? So, exercise, yung lakad na sinabi ko, 5,000 steps, low fat, low salt, tapos tulog sa gabi. Kailangan kompleto sa tulog. Bawas stress. Pag na-control ang high blood and blood sugar, napakahalaga para mabawasan ang heart disease. Kasi ito yung magkakos ng heart attack at stroke in the future. Ang heart disease affects 37% of senior men and 26% ng senior na babae. Ganun kataas. Number 1 killer, heart disease. Number 3, bad signs sa senior. Alam nyo, pag senior, kahit sa mga bata naman, tinitingnan ko yung kulay ng mukha. Hindi naman yung kulay. Kasi yung organs natin, minsan hindi mo naman makita kung may cancer, may sira ang baga o mahina puso, hindi mo makita, nakatago sa loob, pero lumalabas yan sa kulay natin. Di ba? Kaya yung doktor lagi nakatingin sa kulay. Pag mahina na yung puso,
o nagiging pale yan. Mahina ang baga, kulang sa oxygen, mangingitim-ngitim na yung mukha. May sira ang kidneys, nagda-dialysis, o nag-ashen gray yung color, di ba? Maputla, o iba rin ang kulay. May cancer, usually nag-iiba rin. Minsan napapansin ko, lagi nakakunot. Sabihin, may masakit may masakit sa loob Meron siyang nararamdaman So, nasa kulay yan. Bukod sa iba ang kulay, namamayat pa. Okay? Pag namayat, hindi maganda yung lubog dito. O, minsan kayong kamag-anak, ninyo mapapansin na namayat yung magulang nyo o lolo-lola nyo Ako yung tatay ko, nagkasakit, namayat, hindi ko namalayan. Kasi araw-araw mo nakikita Mas maganda yung hindi siya nakikita o dapat timbangin na lang natin. Oras na pumayat, ibang usapan yon. Kasi ang cancer ang top 3 killer. Siyempre, nang kakaedad, paano bang, ayaw naman natin sabihin, pero lahat naman talaga may ending. Diba? Ang buhay, bilang doktor, internist, cardiologist, ang ending ng buhay, either may cancer, namatay, may pulmonya, na heart attack, na stroke, na aksidente. Yun Isa doon Yun ang mga top 3 killers. So, yung cancer, yun ang iniiwasan natin. May cancer lumalabas sa 50 years old. O, depende sa lahi nyo. May cancer lumalabas sa 80. So, dapat mas healthy yung kain natin. Kung yung lahi ng cancer nyo lumalabas ng age 60. O, para hindi ka matulad sa magulang mo, dapat talagang puro bili kayo sa mall yung mga may shake. O, may shake. May kale, may lahat apple, carrot, halo-haluin nyo yung mga shake. Huwag masyadong syrup. O kahit 1 cup in a day, malaking tulong na yon. Pero kung nagtitipid kayo, di sariling gawa. Okay? Kung diabetes, pwede rin naman yung shake, mga 1 baso sa isang araw. So, yan ang cancer top 3 killer. 28% of senior men, 21% of senior women are living with cancer. Paano makokontrol yung cancer? Sinasabi ko sa inyo, yung mga prutas at gulay, bawas sa taba, bawas sa sunog, sigarilyo, lahat ng senior, alak, wag na lang. Alam ko, gustong-gusto nyo mag-red wine, wag na lang. Kasi may calories din. O, konting-konti na lang, unless social kayo. O, fatty foods, processed meat, yung mga hotdog, salami, masarap, pero paminsan-minsan lang. Tapos, daanin pa rin sa exercise, diba? May tulong din yan. Cancer, mape-prevent, early screening, mammogram, kapa-kapa sa breast, tingnan yung skin cancer, tingnan yung kamay, yung mga may palmar erythema, yung namumula, pwedeng liver cancer yon. Either angioma, parang may XX dito na mga, parang pula-pula siya na ganyan. Tapos pag pinarest mo, mawawala. O sa tiyan, tingnan nyo yung tiyan nyo. Oras na merong ibang kulay, mapula, mag-green, pa-check nyo. Kasi minsan liver sign yun o anong sign. Number 4 bad sign, hingal. Hingal, shortness of breath. Lahat nagkakahingal, pero yung hingal na hapo, pagod, di ba? Tapos lalo na yung hingal na minsan yung sobrang hingal na parang may huni na parang pag tumatanda, syempre humihina ang puso, given yan, hihina ang baga, kahit hindi kayo smoker, kasi pag tumatanda, hihina talaga yung puso, titigas. Yung baga, hihina din. Kahit yung kidneys, kahit healthy kayo, hihina din siya. Pag hinihingal, dapat yung konting hingal lang, di ba? Baka umabot sa hingal na, oy, may heart failure na pala. Baka may COPD na, chronic obstructive pulmonary disease. May asthma na, may emphysema na, hindi natin masasabi. Kahit non-smoker tayo, basta nakatira kayo sa NCR, sa Maynila, o sa city, sa Cebu, yung mga ganyan, ba? Mga city, mausok talaga O nung bata kayo, lagi kayo exposed. O lagi kayo nasa labas. So, hindi natin masaba, lalo na kung naninigarilyo. O tinamaan ng pulmonya. So, yung baga, napakahalaga. 10% of men and women nagkakahika. Okay? So, para makaiwas, magpapabaksin tayo sa flu at sa pneumonia. Yan ang gagawin natin. So, yung sa baga, napakahalaga. Number 5, yung makakalimutin. Yung mabilis makalimot. Alzheimer's disease. Yung konting pagkalimot, okay lang yon, di ba? May memory problem. Pero pag nagkakaedad, hindi mo talaga maiwasan. Aabot tayo sa isang point na magiging makakalimutin na. Yung point na makakalimutin na, ito na yung delikado, yung hindi na niya alam yung gamot niya, na mali na. Kaya pag nakakalimutan na yung gamot, o mali na ang napapahid, minsan nako-confuse Alam mo, may time, nung nanay ko nabubuhay, may time na normal,
May time parang mali-mali ang sinasabi. O parang nagpa-panic attack na nawawala sa sarili. Dapat sila nanay, lolo, lola, dyan lang. Baka biglang lumabas sa kali, biglang umakyat sa bubong. Yung self-care. Kaya may safety issue yan eh. Oras na magkakaulyanin na eh. So mahirap yan sa relatives at high risk na mawala. Pwede mawala, maligaw, mahulog, maaksidente at magkasakit. Ano yung mga dahilan? Bakit magkakaroon ng ulyanin? Pwedeng Alzheimer's disease, pwedeng Parkinson's, or mini stroke. Pwede rin yung mga mini stroke, yung mga maliliit na stroke, kaya nagkakaganon. Yung mini stroke, parang yun, barado sa ugat. Number 6, nababantayan natin ito, napakahalaga. Ito talaga, ito yung turning point. Number 6, hindi na makalakad. Oras na may makita akong pasyente, pag maraming senior na lumapit sa akin, lagi ko tinatanong, nakakalakad ka pa ba? Okay pa ba? Kasi oras nakita ko na sa wheelchair na at hindi na makalakad, medyo mahirap na siya ibawi di ba? Itong mga ibang hingal-hingal, sige, go, exercise pa. Yung loss of balance, okay pa, palakasin pa. Di ba? Yung ubo-ubo, mahihingal, kaya pa yan, palakasin pa. Pero yung hindi na makalakad, paano na yan? Lagi na nasa wheelchair. So pag liliit na yung muscle, ano magagawa natin? Tataba na siya. Lagi na nakaupo, mamaya mag-bed sore na siya. Paano yung likod niya? Lagi na lang siya kuba. Diba? Pag nakuba na siya, pati yung baga mo makokompress. Kaya sabi ko nga, open chest lagi tayo. Mga senior, open chest, ayan, chin tuck. Kasi kailangan expanded yung baga mo. Diba? So, yan na, tataba na, weak na, mahina na, hindi na makalakad. So, paano na yung exercise niya? Diba? Malungkot na, madidepress na. Kaya, huwag tayo aabot doon. Kaya sabi ko nga, ano magagawa? Gusto niyo magpamasahe every week, walang problema. Kahit sa mga bulag. Sa akin yung massage, very helpful. Lalo na yung bago lumala yung tuhod nyo, bago lumala yung binti, o yung likod nyo, bago sumikip, o yung leeg nyo, bago tumigas, kung magpapamassage kayo, pwede po. Kasi minsan, baka sumobra sikip yung katawan nyo, ang daming lamig, ang daming nodule, hindi makalakad. Huwag rin magpapataba, diba? Don't lose your muscle. Kailangan medyo may muscle tayo, kundi hindi na makakalakad. So yung number 6, yung arthritis, yung mga sakit-sakit sa katawan, halos lahat tayo dadaan dyan. Arthritis is the number 1 most common problem ng senior. Diba? Pero kahit masakit, pilit lakad. O yan kahit masakit, huwag i-baby. Kasi use it or lose it Diba? Gamitin. Kaya pag sumakit ang likod, pamassage, hanapan na solusyon, maglakad. Ingit ko na rin sa arthritis Ito. It's another topic pero ito, mahalaga to, gusto nyo to. Chiropractor. Sa akin kasi, alam ko maraming doctors hindi naniniwala sa chiropractor. Pero sa akin, laki ng tulong ng chiropractor ko. I think mga 7 years ago. Dati, hindi na ako makalakad. Every 10 minutes, sakit ng tuhod ko. Pero yung magaling kasi yung chiropractor na napuntahan ko, may chiro na siya, may myotherapy na siya, may physical therapy pa siya. Kaya lahat na pinakyaw. Oo, may tulong yung chiro siguro. Pero para sa akin, kung talaga may masakit sa katawan, na talagang tabingi na, lalo na ipaglakad tabingi, wala naman masama, i-try nyo. O siguro babantayan lang yung chiro pag matanda. O kung takot tayo sa leeg, kung may problema sa leeg, di wag na lang tayo magpaikot ng leeg. Pero kung yung sa likod at dito sa mga hips, sa tingin ko, safe naman yun. Number 7, problema ng senior, yung plema. Yan ang ayaw natin. Yung araw-araw may plema ka. Lagi may dahak, may plema. Hindi lang hinga, lagi may plema. Bakit nagkakaplema? Nagka-pulmonya dati, nagka-pneumonitis dahil sa air pollution. Diba? So, hindi lang hingal, may plema Kasi ayaw mo mag-ipon ang plema. Pinakamahalaga yung baga natin. Okay? So, ano magagawa natin para ma-exercise yung lungs, mawala yung plema? Pero nga akong simple lang. Simple na solusyon, libre. Para sa baga, para sa plema, para sa puso, para sa utak. Parang miracle cure, no? Cure all. Pwede siya. Alam nyo ano? Maglakad lang kayo ng 5,000 steps in a day. Kung kaya nyo 7,000, okay na yun. Ang turo ng mga pulmonary rehab, cardiac rehab, simple lang. Lakad is the best. Kasi yung mga jogging, hindi na pang senior yun Oo. Yung basketball, alanganin Swimming, kung may swimming pool kayo.
Pero yung lakad sa akin sa malamig na lugar, maganda kung sa mall, malamig, walang tao, patag, basta stable kayo doon. Hindi ko gano'ng pinapayo yung lakad sa kali kasi ang usok. Sa probinsya pwede Sa probinsya, sarap maglakad. Ganda hangin sa probinsya, lakad-lakad, di ba? 5,000, 7,000 steps in a day, may app yan. Kung Samsung ka man or iPhone, download mo. Yan lang, lakad lang, lalakas ang baga. Tapos paglakad nyo, medyo may swing. I-swing nyo, hindi man nakakaya. Parang meron ding upper. Tapos pati yung leeg. Pati yung tiyan nyo, liliit. Diba? Kasi kailangan mo patigasin yung tiyan habang naglalakad. Pati likod mo. Pati hita mo, magiging mas sexy. Pati puwet mo, liliit. Diba? So, walang problema. So, mga senior, lakad. Tapos, dapat maganda ang shoes. Mag-invest na lang kayo sa magandang sapatos, yung may arch. Number 8, last na babantayan ng senior, ito, napakahalaga. Yung sira ng ipin. Yung ayaw na kumain. Wala nang gana kumain, sira ng ipin, plus nadidepress na. Magkakasama to lahat Siyempre, pag nagkakaedad, di mo maiiwasan, may self-pity, yung mga classmate mo, nagkakamatayan, di ba? Minsan, binabaliwala ka na ng mga kabataan. So, may depression, tapos, wala ka nang gana kumain kasi nga ang senior din, mga organs sumihina, di ba? Puso, baga, pati ipin. Ang ipin ng senior mas mahina, mas marupok, pwedeng mabilis mapingot, di ba? Maraming senior kulang-kulang na yung ipin. Tapos yung gums ng senior nagre-recede. Mapapansin niyo yan, ba't bagsak na yung gums? Ganun talaga Mas konti ang laway ng senior, ang laway ang pampalinis ng bibig. So, less laway, more dry mouth sa senior, more bacteria, bagsak pa yung gums, more gingivitis. So, kailangan dentist talaga every 6 months. Tapos, yung kain piliin nyo nila yung malambot. Dati, kain natin kumain ng butong pakwan, di ba? Easy. Ngayon, wala nang butong pakwan. Ano na lang, kahit yung mani, yung mga almonds, hindi na kaya. Dapat yung malambot na lang. O yung balat ng lechon, nako. Balat na lechon, baka mapingot na ipin nyo dyan. Ingat po tayo, sayang yung ipin. Kasi pa nasira ipin, hindi na makakain, di ba? O paano na yan? Tapos sa pang problema senior, yung pang-amoy, mahina, ang panlasa, mahina. So wala nang lasa, kaya napapaalat ang kain nyo. Kasi hindi nyo na malasahan Ayan nyo na matabang. So sira ipin, yan ang babantayan natin. So dapat protect the ipin, tapos yung health natin. Okay? Sana po nakatulong tong video, itong 8 na mga warning signs, bad sign ng senior. Lahat naman tayo aabot dito, pero ang point ko, pag alam na natin ano yung parating na mga sakit, madi-delay natin. Kasi yung binigay ko sa inyo, yan ang talaga ang top Yan ang top Yung hindi makalakad, arthritis, number 1 common yan na sakit. Yung high blood and diabetes, number 1 killer, heart disease. O yung namamayat, namumutla, number 3 killer. Or number 2, number 3 killer ang cancer. Sakit sa baga, pulmonya, very common yan. Oo. Yung mga top, yung mga Alzheimer, ulyanin, halos lahat aabot dyan. So ito yung mga osteoporosis, accident. Yan ang top cause of accidents. Lahat itong mga tinuro ko sa inyo, yung mga top cause ko. Okay? Tapos, damihan din yung pag-inom ng tubig. Sa senior, di ba, lagi ko sinasabi 8 to 12 glasses. Siguro senior hanggang mga 7. Pwede na siguro 7 glasses. Oo. 6 to 7, pwede na. Pero kung malakas ka, wala naman masama maraming tubig. Pero, minsan kasi hindi ko lang, wag lang yung 2 baso agad. Kasi, pag senior, hinay-hinay lang. Oo, hinay-hinay lang sa... Tapos sa papala sa senior, babantayan nyo yung gamot nyo. Mabilis ma-overdose ang senior. Yung dating 5 mg mo ng amlodipine pag tumanda, minsan baka ma-high dose yun. So, medyo naiiba ang dose ng senior, kaya dapat mas maingat tayo. Okay, saan po